Mga bossing, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back ulit sa channel natin. Sa video ito, meron po tayong owner type Jeep na i-restore and pag natapos, ibebenta po natin. Abangan nyo po itong unit na to. Bali, ito po yung bumper niya na luma mga bossing. Papalitan natin yan. Ayan yung kanyang makina mga boss. Mazda RF 5-speed manual transmission. Yan. Lalagyan po natin ng pan. Lahat po ng mga dapat palitan, aayusin po natin mga bossing tong unit na to. Bali, dati po siyang semi-stainless at gagawin po siya nating stainless mga boss. And yan, gagawin nating box type yung windshield. Papalitan natin yung bubong pero steel top rin yung ipapalit natin. Pero stainless na. And ito yung manibela, gagamitin natin yan buo naman. And yung gauge, tanggal lahat yan. Matitira lang yung mismong frame. Then, itong pinto sa gilid or yung KB kung tawagin, palit na rin po yan. Then, yung top load, palit na rin po yan mga boss. Yung siding na yan, gagawin nating stainless yan mga bossing. Then, yung running board, palit na rin po yan. Yung gulong lahat, palit na rin yan mga boss. And ito, yung kanyang under chassis mga bossing. Napakaganda ng under chassis nito mga bossing. Talagang walang bulok, kaya namin kinuha to. And ayos na ayos to pangkargahan dahil okay na okay rin yung kanyang flooring mga boss, buong buo. And kung makikita nyo, yung likod mga boss, papalitan na rin natin yan. Ayan, yung running board, yung auto bumper, papalitan natin yan. Papakita ko naman sa inyo lahat mga boss habang ginagawa to para masatisfy rin kayo at makita nyo kung paano mabuo tong unit na to mga bossing. Bali, Bigfoot siya. Ayan na rin pala yung gagamitin natin na bumper mga bossing, yung mismong tubo. Dahil wala namang tama, papalitan lang natin siya ng plancha mga boss. Ayan. Abangan nyo yung buong video nito mga bossing and magtatalyer update na rin tayo. Dito tayo ngayon sa Alapan, Imus, Cavite mga bossing. And ito mga bossing, simula na nga, nakalas na yung siding and na-layout na rin yung mga yero na gagamitin pamalit ng siding. Bali, ito po pala yung mga yero mga bossing. Ayan, bebende rin na lang sila. Ayan po. And hindi natin na ipakita yung tamang pagsukat mga bossing. And ayan, yung mismong siding yan mga boss. Ayan po, bebende rin na lang po yan. And ito sa part na to, tapos na siya mga bossing. Kakalisin na yan lahat mga boss, yung pang ibabaw. Ayan, hindi na rin natin na ipakita kung paano na ikabit. And napalitan na rin natin ng plancha yung bumper. And ang susunod na gagawin is bubukayin tong windshield, gagawing box type mga boss. Then kakalasin yung buong mismong bubong, tsaka yan yung KB nga or yung salamin sa gilid ng pinto. Palit na rin yung upuan na yan mga bossing. Meron tayong mas magandang upuan. Ayan, yung flooring yan pa rin yung gagamitin natin mga boss. Ayan, dahil yung flooring yan mga boss, sinauna talagang makapalulang kabulok-bulok mga boss. Ayan po. Bali, tinanggal na yung salamin. Bali, yung gagawa pala nito, itong si ating kulot mga bossing. Ayan, si kulot, isa po yan sa pinaka tanyag na latero dito sa Imus, Cavite mga bossing. Napakalupit ng kamay niyan. Yung gumagawa ng mga KB, running board, bumper. Ayan po, siya po yung mismong gumagawa ng mga boss. Ayan, katulad ng pagpapalapad ng windshield mga boss. Ayan, siya rin po yung gumagawa mga boss. And fast forward tayo mga bossing. Nilagyan pala natin ng tornilyo yung mismong windshield frame mga boss, kasi dati wala siyang nakakabit na tornilyo. Mahalaga po yan kapag nag-assemble, kailangan talagang di tornilyo para po if ever nababaklasin is madaling tanggalin, kasi yung mga ibang nagbubuo ng owner, kabit lang ng kabit, welding lang ng welding. Yan, pagkatapos matornilyo, ipoporma niya na yan para magawa ng panibagong frame. Bali, itong unit na to mga bossing is single cab, pang negosyo yung gagawin natin dito. Kasi sobrang dami natin ng Tamiya ngayon mga bossing. Ayan. And magtatalyer update na pala tayo mga bossing. Ayan. Una nating ipakita itong Tamiya na to mga bossing. Bali, spoil ko na kayo mga boss. Sa Tamiya dito mga boss, 330 hanggang 360. Bali, yung nasa harap na to is Tamiya din po. Ayan, naka-Recaro seats. And Atara na mags. Tapos naka-console box na stainless. Ayan, malikabok lang pero yung garahe niya mga boss, ayan, may bubong. Lahat po ng mga owner dito mga bossing is may bubong yung garahe, talagang alagang-alaga. And malikabok lang talaga mga boss. And itong ipapakita ko sa inyo mga bossing, Tamiya po ito na size 30 ng mags. Ayan, sa mga naghanap ng 30 ng mags, pwede sa inyo to. Bali, isa lang yung forma ng engine bay na to mga boss. Ang kinaibahan lang, itong unit na to is naka Bosch Germany mga boss. Sa halaga pa lang ng busina, talaga namang
mabigat-bigat na. And ito yung mags niya mga bossing, size 13 bago lahat ng gulong. And balik tayo dito mga bossing, papakita ko sa inyo pare-parehas po lahat ng makina natin. Toyota 4K engine, 4-speed ang transmission. Ayan, pinagkaibahan lang pala nila mga boss yung pintura ng accessories ng makina mga bossing. And itong isang to mga boss, ang presyo nito is 330. Yung naka Bosch na busina is 350 mga boss. Ayan, naka console box siya, handbrake, then kompleto yung gauges. Ayan, hindi lang nakakabit yung steering wheel niya na Momo mga boss. Then sa ayaw naman ng Atara mga boss, meron tayo dito nga Bock Race, pero brand new rin yung gulong tsaka mags mga bossing. Ayan po, Tamiya rin po itong unit na to mga bossing, bagong assemble. Ayan, kung makikita ninyo, talaga namang halos lahat ng unit dito is bagong assemble mga bossing. Kung di naman bagong assemble, is bagong restore. Talagang pinapalitan natin ng bago mga boss. Ayan, kaya kung bibili kayo ng unit na quality mga bossing, tawag lang kayo sa number na nasa screen. And yung location namin mga boss, nandito rin po sa screen, ipipin ko. And ito po yung makina niya mga bossing. Ayan, katulad ng sinabi ko, ang pinagkaibahan lang po nila is yung pintura ng accessories ng makina mga boss. Ayan, bagong wiring na rin po pala tong unit na to. Ang kulang na lang sa kanya is yung tangke, hindi pa na ikakabit mga bossing dahil nilagyan ng gas float. Ayan po, ayan, bali katatapos lang wiring na nito. And then yung gauge kompleto mga bossing. And yung gulong, ayan, pininturahan yung under chassis. And sa ngayon, kinakabitan siya ng handbrake. Ayan po, ang kulang na lang sa kanya is yung spacer sa harap para lumabas ng konti yung gulong kasi pasok na pasok pa mga boss. And ito yung kanyang tangke, ayan o, kung makikita ninyo. Ayan yung likod, kompleto na to mga bossing, running naman na to. Ikakabit lang yung handbrake tsaka yung tangke mga boss. Ayan po, bali bagong assemble tong mga unit na nandito mga bossing. Then ito, isang FVJ po siya na pure stainless ang body. Ayan, bali old school na po yung kanyang kaha. And ito yung kanyang mags. Nag-upgrade tayo ng mags, napakagandang mags mga boss, size 18. Then yung kanyang mga under chassis, mga accessories ng under chassis katulad ng shackle, stainless na po. Then yan, yung cover ng shock, stainless na rin po yan mga boss. And then yung headlight, halogen na po yung ginamit. Then nag-upgrade na rin yung mismong saraw na bumper, nilagyan po siya ng tubular. Then yung hood bar, jewels, ayan po. Bali yung mga accessories din pala nito mga boss, naka jewels katulad ng shackle, hood bar, handle at mga upuan, jewels na rin po. Dito kayo mamamangha bossing dahil napakaganda ng racing filter ng isang FPJ na to mga bossing. Bali ayan yung engine bay niya mga boss, ayan yung hydrovac. Talaga namang napakakinis, napakalinis, may pagmamalaki mo, pwede mong ilaban ng car show. Ayan po yung mismong daanan ng harness ng wiring, stainless na tubo mga boss din. Ayan yung reserve water para sa radiator mga bossing. And ito yung kanyang windshield frame. Then ito yung kanyang mismong side mirror na stainless. And ito yung loob mga bossing oh. Kompleto rin yung mga gauges. Lahat po ng mga gauges na nandito mga boss, nagana. And ito yung kulang na lang niya is yung upholstery, then yung mismong foam ng upuan. Tapos ito naman yung mismong under chassis niya mga bossing. Ayan o, pati tangke nito mga boss, stainless. Ayan, pakikita ko sa inyo. Ayan, stainless din po yung tangke. And then yung shackle mga boss, stainless rin po yan. Wala nang bulukan tong unit na to mga boss. And ito yung sinasabi kong mga 2-seater or yung bangko niya, jewels made na rin po mga bossing. Then yung mga body handle, yung windshield handle, jewels na rin po. Ang kulang na lang nito is upholstery. Running condition na to, antayin nyo sa video natin mga bossing. Bali ito yung double cab natin. Ayan po, bali yung asking price nito mga bossing, posted naman to sa YouTube natin. Check nyo na lang yung full review, pero ipakikita ko pa rin sa inyo. Ito po is naka size 70 na mags, straight Isuzu ang under chassis, checkered ang ginamit na flooring, steel top, bago yung bubong niya mga boss, pati upholstery. Wala nang bulukan din tong unit na to mga boss. Bali ito po yung interior niya. Ayan po. Ayan, may speaker sa gilid. Kompleto na rin po mga boss. Gagamitin nyo na lang. Bali lahat po itong unit na to mga boss, nakarehistro na. Then bago kayo umuwi, pwede rin natin i-transfer sa pangalan ninyo. Then ang kulang nito yung console box mga boss. Ito pakikita ko sa inyo.
Ayan po. Dahil kinabitan ng stereo, ayan, tinanggal muna yung console box. Naka-retractable na rin na side mirror tong double cab na to mga bossing. And ang kinagandahan, power steering na siya. Pakita ko sa inyo yung makina niya mga bossing mamaya. And ayan yung bumper, spoiler na. And pagdating naman sa under chassis nito mga bossing, napakatibay sa kaha, napakatibay rin. Wala na kayong masasabi dito sa unit na to. Gawa ng wala nang bulukan. And kung makikita nyo yan, ayan o, yung I-beam. Ayan yung mga pinakamatibay na under chassis pagdating sa Honor Type Jeep. And yung makina pala nito mga bossing is SD23 5-speed manual transmission and power steering yung kanyang gearbox. Ayan yung racing filter niya, napakapulido nangyari ng engine bay mga boss. Malinis na malinis. Ayan po yung water reserve, then yung salina ng ATF or ng fluid. Ayan po, magkatabi sila. And ayan yung kanyang fuse box, ayan yung harness ng wiring. Talagang napakalinis, pulidong pulido. Pwede mong ilaban kahit saan mga bossing. Itong unit na to kung sa pakinisan lang mga boss. Bali, ayan. Yung presyo nitong double cab na to mga bossing, 550 asking price. Negotiable pa upon viewing. Then yung FPJ naman, 330. Negotiable pa po upon viewing. Ayan po. Then ito naman yung Tamiya na kambal mga boss. Ayan. Bali, may full review din to sa vlog natin mga bossing. Antayin ninyo. Ang pinagkaibahan lang nito, yung kulay ng bangko. Kulay white yung isa kulay red din. Ito naman yung kanyang steering wheel na Momo. Naka-retractable na side mirror. Naka-Atara na mags. Kompleto lahat ng accessories mga boss. Gagamitin nyo na lang din. Then kung mamimili kayo ng Tamiya dito mga bossing, magsama na kayo ng pinakamagaling nyo na mekaniko para i-check tong unit na to mga bossing. Dahil lahat naman ng unit dito is quality mga boss. Halos lahat ng ibinebenta po bago po ito ibigay sa makakabili, ipini-PMS po lahat ng mga unit na palabas dito sa Talyer mga bossing para sigurado at safe na uuwi ang makakabili ng sasakyan. Bali, naka-LED po parehas tong unit na to. And yung pinagkaiba lang nila mga bossing, yun nga, yung bangko, yung kulay ng mismong gauge, then yung plate number mga bossing. Ayan, yung kulay ng tong isa, kulay red yung bangko, then kulay white naman yung gauge mga boss. Then same lang sila, naka-Momo na steering wheel. Pero naka-retract din sila na side mirror, parehas din po mga boss. Then yung makina, kung ano yung isa, ganun din po tong makina ng isa mga boss. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan po, Toyota 4K engine, 4-speed and transmission, bago battery, bagong wiring. Ayan, kompleto po itong unit na to mga boss. Talaga namang nakakatuwang tingnan dahil lahat po ng makina nila is napakalilinis mga bossing ng engine bay nila. Ayan po, kung makikita ninyo. And may pan po lahat sila mga bossing para sa radiator. And ayan yung windshield frame nya, original na box type frame. And ito naman yung side view ng double cab mga bossing. Ayan, kung makikita ninyo yung mga unit dito mga boss, nasa bubong po sila, hindi po sila talagang totaling naaarawan. Pero ang kalaban lang po dito is yung alikabok mga bossing. Ayan, pagdating naman sa tubo mga boss, talagang pulido lahat. Lahat po ng duktungan, saradong-sarado, hindi ho kasya ang mga langgam. Then ito naman yung FPJ mga boss, 330, negotiable pa yan upon viewing. Then yung Tamiya na yan mga bossing, pwede kayo mamili ng bangko kung anong kulay yung gusto nyong ikabit. May blue, may red, may black. Ayan po. Then ito yung FPJ, ang kulang na lang nito is upholstery. And yung kanyang mismong tapakan or yung step-in board sa gilid mga bossing. Then ito naman, bago namin ibigay sa inyo yung mga Tamiya mga bossing, may mga trapal po yan. Mas maganda lang kasi sila tingnan kapag wala silang trapal, gawa ng ayun po yung pinaka-forma nila mga bossing. Bali, sa mga tatawag po at magtatanong, 330 hanggang 550k nagre-range yung mga unit dito mga bossing, yung pinakamahal. And 330 naman, makakabawas pa rin naman po upon viewing mga bossing. Bali, dito na po nagtatapos yung ating Talyer update. And sa mga nagtataka kung bakit hindi nakakapag-upload si All About Honor Type Jeep dahil sobrang dami talagang ginagawa dito mga bossing. Bali, ayun lamang po. Sa iba nyo pa pong katanungan, tawag lang kayo sa number na nasa screen. And ipipin ko rin po yung Facebook page namin para madali nyo kaming makontak at makausap. Bali, ayun lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Bago nyo lisahan ng video ito, huwag nyo kalimutang i-click
ang subscribe button at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ilalabas namin tungkol sa Honor Type Jeep. Maraming salamat. See you sa next video.